PVL Individual Awards, inulan na naman ng batikos. Ilang deserving players na ignore, kaya tuloy mga fans humihingi ng explanation. Ano ang nangyari? Tunghayan sa report na ito. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Sa wakas ay natapos na ang isa sa mga longest conferences ng PVL. Kinoronahan nga muli bilang champions ang Creamline Cool Smashers matapos pataubin ang sister team na Choco Mucho in just 2 games. Hindi nga naging madali para sa defending champs ang finals, lalo na ang second game kung saan na-stretch pa sila hanggang 5th set. Big thanks sa heroics ni Tots Carlos, Gemma Galanza at Alyssa Valdez, kaya nakuha nila ang come from behind win. Matapos nga ang game, inanunsyo na agad ang mga players na nag-stand out sa kanyang-kanyang posisyon. Best outside spikers sina Ea Lauren ng Cherry Tico at Gemma Galanza ng Creamline. Itinanghal din na best middle blockers sina Pangs Panaga at Riri Meneses. Samantala, inawardan bilang best opposite spiker si Michelle Gumabaw kahit pa pinagpapalit-palit sila ni Tots Carlos sa buong season. Patunay lang ito ng high efficiency ni MG sa loob ng court at readiness to contribute sa tuwing kakailanganin siya. Best libero naman si Tang Ponce ng Choco Mucho habang conference MVP si Cici Rondina. Nakuha din ni Kaloy ang Finals MVP Award at ito na ang kanyang ika-4 na MVP trophy for CCS sa kasaysayan ng PVL. Pero ang pinaka-pinag-usapan talaga ay ang nakakuha ng Best Setter Award. Marami ang nag-expect na either si Kyle Negrito o Dina Wong ang mananaig base na rin sa stats nila noong elimination at semis. Pero ang binigyan ng Best Setter Plum ay si Jel Cayuna ng Signal HD Spikers. Ikatlo niya na tong Best Setter Award sa PVL, making her the only multi-time Best Setter awardee sa liga after Gia Morado de Guzman na mayroon ng 8 Best Setter Awards. Marami nga ang nagtaka sa announcement na ito dahil pang-4 lang sa stats si Cayuna after the elimination. Mayroon lamang siyang 4.44 excellent sets per set after 11 games. Di hamak na mas mataas ang mga numero ni Wong na may 5.08 excellent sets per set. Si Negrito naman ay may 4.88 excellent sets per set. Kaya tuloy ayon sa ilang netizens, hindi deserve ni Jel ang nakuha niyang recognition dahil parang binaliwala lang daw ang stats. Numbers don't lie nga umano at sinabi pa nilang wag na lang sanang maglabas ng stats kung pipiliin lang din naman ang gustong maging best setter. Ayon naman sa isa pang fan, kahit isang beses nga daw ay hindi man lang naging player of the game si Cayuna, pero bakit ito pa ang nabigyan ng award? Legit nga daw na ginulat ang mundo dahil sa nasabing announcement. Hindi naman daw sa pag-question sa kakayahan ni Jel dahil magaling naman daw talaga ito, pero this conference ay obvious naman na may mas magaling sa kanya. Siguro nga daw ay may ibang pinagbasehan ng selection committee ng PVL para masabing ang Signal Playmaker ang top this conference. Kung titingnan ng stats, number 2 best server din si Jel with 0.37 average ace per set. Pero hindi rin naman nalalayo si Negrito na nasa number 5 na pwesto with 0.33 average service aces per set. Bukod kay Negrito, na-ignore din umano si Maddie Madayag para sa Best Middle Blocker Award. Halata naman daw ang improved performance nito sa semis at finals kaya imposibleng hindi siya nakasama sa dalawang binigyan ng award. Sa ngayon ay hinihintay pa kung magpo-provide ng explanation ng PVL management. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.